Pagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos na magamit po muli sa kanyang gawain upang maghatid ng kanyang mga salita. Purihin ang Diyos sa bawat isa na kasama ko po ngayon, nakatunghay po. Bago po ang lahat mga kapatid, ang ating morning devotion po ngayon ay dito po sa lugar po ng Adjman sa United Arab Emirates. Bago po ang lahat, tayo po muna imawit sa ating Panginoon. Awitin po natin yung Ako'y Nagtitiwala sa Pag-ibig Niyo. Nagtitiwala sa pag-ibig Niyo. Hallelujah. Sa gitna, yes Lord, ng bigating dumaraan, manghina man ang puso't kaluluwa, mananatili pa rin sa pag-ibig Niyo. Ako'y nagtitiwala sa pag-ibig Niyo. Sa gitna ng bighating dumaraan, yes Lord, hallelujah, manghina man ang puso't kaluluwa, mananatili pa rin sa pag-ibig Niyo. Ako'y luluhod sa inyo, pagkat ang pag-ibig Niyo ay naranasan ko. Pagkat ang pag-ibig Niyo ay naranasan ko. Panginoon, Panginoon, ako'y sasamba sa inyo, pagkat ang tulad ko'y inibig Niyo. Hallelujah, glory to you, Jesus. Glory to you, Lord, hallelujah. Purihin kayo, dakilang Diyos, Ama namin. Sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapasalamat at kami po ay napagbigyan Niyo po muli ng isang pagkakataon upang siyasatin ang aming mga puso, i-assess yung aming mga kilos,
O Lord, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong pag-ibig sa amin. Kaya naman, O Diyos, kami nagtitiwala sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, bigyan niyo lamang po kami ng karunungan at kaalaman upang maintindihan po namin ng inyong mensahe sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang inyong lingkod ay samahan ninyo. Kayo lamang po ang mangusap at itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Kayo lamang po ang maitaas at ang inyong salita ang maihayag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Pagpalang umaga po muli. Dito po tayo ngayon sa DFC, Door of Faith Church, Adjuman sa UAE. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay mag-aaral muli mga kapatid ngayong umagang ito. Kung natatandaan po natin, nung nakaraan po na tayo po ay nagsalita, ang atin pong pinag-aralan ay yung mga gawi. Ano po ba dapat yung mga gawin natin na dapat po nating gawin para tayo po ay lumago sa Espiritu? Mga kapatid, meron naman po ang dapat naman po nating gawin ay yung mapanatili at magkaroon po tayo ng positibong pananaw o positibong pag-uugali sa lahat ng mga bagay na ating nararanasan o nakikita o yung sa sitwasyon mismo natin. Sa umagang ito mga kapatid, alam po natin na ang spiritual po na paglago ay makakamit lamang po natin ito kapag tayo po ay kapag tinatanggap po natin yung hamon na sundin yung utos ng Diyos na tayo ay lumago, na makikita po natin sa pangalawang Pedro 3:18. Isa pa po, pangalawa, na sa lahat ng ating gagawin sa ating pakikipagbaka dito sa mundo upang ang espiritu natin ay lumago, lagi po nating tandaan na hindi po sa ganang lakas natin yung ating kinakaya ang lahat, kundi tinutulungan tayo ng Diyos na lumago. Pangatlo po, kailangan po natin tayo po ay magtakda ng mga layunin sa ating behavior, sa ating pag-uugali, at kung saan po tayo nararapat sa isang ministry para po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Makikita po natin dito yung tulad po ng ultimately our goal is to be like Christ. Di ba po? Tayo po dapat ay pagsumikapan po natin na magkaroon po ng isang behavior o isang pag-uugali na naghahangad lamang po na maging katulad tayo ng Panginoon. Pangalawa po, naghahangad po tayo na matukoy po natin kung ano po yung strength natin sa kawan ng katawan ni Kristo. Amen. Dapat din po tayo lumikha ng mga habits na nakakatulong din po sa ating paglago. Yung mga gawi tulad ng pagbabasa ng Biblia, panalangin, pag-aawit, at pagtitipon. Marami rin po mga gawin na ginagamit tungkol po sa tungkulin po natin sa kawan ng katawan ni Kristo. Magpapatuloy po tayo ngayon para po magpatuloy. Ang spiritual na paglago rin po ay nangangailangan din po ng pagpapanatili ng positibong pag-uugali. Kung makikita po natin sa unang Korinto 15:28, sabi po dito, at kung ang lahat ng naipasakop na nasa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Mga kapatid, naniniwala po tayo na lahat ng ating mga ginagawa na para po sa Panginoon ay hindi po mawawala ng saysay o kabuluhan. Kaya tayo po ay magsumikap na gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon, na yung effort po natin na maging katulad ni Kristo. Kailangan din po na hikayatin po natin ang isa't isa na magtiyaga po tayo sa gitna po ng mahirap na panahon. Sabi nga po sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 8 to 9,
Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Kung minsay sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Mga kapatid, glory to God. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, ano po ba ang kahalagahan ng positibong pananaw o pag-uugali para po ma-achieve natin yung layunin natin sa paglago sa Espiritu? Ang kalagahan po nito, meron pong dalawang part. Ang negatibo, yung panganib sa negative na pag-uugali at yung halaga ng isang positibong ugali. Ano po ba yung panganib na makikita po natin sa pag-uugali natin kapag tayo po ay nasa negative side or lahat na lang ng bagay ay negative? Nawawala po ba? Paki-confirm naman po. Nawawala po ba? Sige po, patuloy po tayo. Meron po dalawang bagay. Ang unang bagay po ay ang panganib sa pagkakaroon po ng negative mindset o negative na pananaw. At yung pangalawa po yung kahalagahan ng positive mindset. Mga kapatid, kung titingnan po natin, may halimbawa po tayong makikita sa Biblia. Alam nyo po ba yung sa Numbers 13 verse 31? Nagpadala po ng 12 espiya sa Kanaan, di ba po? Bumalik po yung 10. Pero po ang ginawa po nung 10, hindi po sila naniniwala na makukuha po nila yung lupain ng Kanaan. Hindi po nila makukuha yung lupain ng Kanaan. Sabi po sa bilang, sa Numbers 13:31, pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. Nakikita po natin dito mga kapatid, dito po makikita na po natin yung negative thinking po nila. Ang nag-utos po sa kanila dito ay ang Panginoon. Pero ano po ang nangyari? Hindi po sila nagtiwala sa Diyos. Kundi ang nakakatakot po kasi sa mga panahon ngayon, halos lahat po ng tao, including us Christians, yung nakikita po kasi ang binibigyan natin ng atensyon. Yung tipong, hindi Lord, wag dyan. Mas maganda kasi dito. Yun din po yung isang disadvantage sa panahon natin ngayon na lahat na po ay pinadali. Mayroon ng internet. Kung gusto mong magluto, meron ka ng air fryer, di ka na magpiprito sa mantika. Meron ka ng microwave para magpainit. Meron ka ng elevator, escalator. Di tulad po dati na dumadaan po talaga sa tamang proseso. Ngayon po marami na pong shortcut. Ngayon po sa verse 32, ang sabi po sa verse 32, at ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi magandang lupain, nakikita namin doon at hindi lang iyan, malaki ang mga tao, nakita namin doon, sobrang tangkad. Mga kapatid, pangalawa po, ano po ang nagiging panganib? Pangalawang panganib ay negatibong saloobin na nagpapahina po, hindi lamang po sa isa, kundi sa lahat. Yung gagawa ka ng kwento dahil ikaw mismo ang natakot dahil sa nakita mo, ipapahamak mo pa yung iba. Huwag tayo dyan kasi ganito, ganon. Hindi po. Ganon po ang nangyayari ngayon sa mga tao. Kung ano yung nakikita, kung ano yung madali, doon tayo. Hindi tayo dumadaan sa tamang proseso. At alam naman po natin na yung proseso na gusto ng Panginoon na tahakin natin ay yung proseso niya.
Hindi yung proseso natin. Kung titingnan din natin mga kapatid, meron pa pong example sa Deuteronomy 1:26-28. Dito naman po makikita na humantong po ito sa pagrereklamo at pagrerebelde ng Israel laban sa Diyos. Hindi ko na po babasahin. Nagreklamo ang mga Israelita sa Panginoon. Dito po, ang pinaka-worst thing na mangyari sa ating yung panganib ng negative na pag-uugali o behavior is yung ito po ay nagtutulak sa atin na huwag maniwala sa Diyos. Sa Deuteronomy 1:29-33 sabi po dito, pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag kayong masindak o matatakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna at makikipaglaban para sa inyo, kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos, katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak, hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. Yun po ang problema sa mga Israelita. They have a negative thoughts. Negative po kasi yung behavior nila. Negative yung pananaw nila sa buhay. Yung mindset nila is negative. Sinabi na ng Panginoon, gawin mo lang ito, okay na. Para sa kanila, hindi. Mahirap yan. Kung ano po yung nakikita kasi natin, inuulit ko po, kung ano po yung nakikita natin, doon po tayo naniniwala. Minsan po sinasabi ng Panginoon, dito ka anak. Hindi, dito ako Lord. Mahirap po dyan. Pero hindi natin alam, yung hirap na sinasabi natin, doon yung ginhawa. Ngayon mga kapatid, ano ang nagiging resulta o panganib na naidudulot po ng negative thinking? Tingnan po natin sa Bilang 14:16-28. Di ko na po babasahin, basahin nyo na lamang po mamaya. Dito po nagresulta po ito na maraming namatay sa ilang. Alam niyo po ang problema? Reklamo. Walang tiwala sa Diyos at nananalig lamang po sila sa sarili po nilang kakayahan. Kapag ang mga negatibong pag-uugali ay hinayaan po natin, mawawalan tayo ng paniniwala sa Diyos. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating sarili. Magkakaroon po tayo ng doubts. Bakit kaya nagkakaroon ng doubts? Alam niyo po kung ano yun? Siguro, ang isang factor bakit nagkaroon ng doubt ang isang tao sa Diyos, dahil ang pagkakaalam niya ay hindi siya tinugon, which in fact is tinugon siya. The silence of the Lord, yun yung pagtugon sa Kanya para hindi mapahamak. Hindi po kasi natin maintindihan, ang gusto po natin kasi lagi ay pakabig. Ayaw nating magbigay. Ano pa po? Humihinto na po tayo sa pagsisikap na gawin ang nais ng Diyos na gawin natin. Ito yung mga resulta. Pinapahina natin ang loob ng nasa paligid natin, nahahawa po sila. Nabibigo tayong maabot ang mga layunin na inilagay ng Diyos para sa atin. Dahil dyan mga kapatid, hindi lamang po yung negatibo. Ngayon naman po tayo ay nasa positibo. Kapag tayo po ay nasa positibo, makikita po natin dito kung sa Nehemiah 4:6, patuloy ang aming pagtayo ng pader at nangangalahati na ang taas nito dahil ang mga tao ay talagang masigasig na gumagawa. Di ba po, ito po nabuwal yung wall ng templo. Pero hindi po naniniwala yung hari doon na maitatayo pa po ulit ng mga Israelita. Pero dahil po sa positive na pananaw o mindset ng mga Israelita, naitayo po nila ito. Makikita po natin ito sa mga sumusunod. Nakatulong ito sa kanila na madaig ang panunuya ng kanilang mga kaaway. At ito ay humantong sa muling pagtayo ng pader. Kung makikita po natin sa Nehemiah 6:15, natapos ang pader sa ika-25 na araw ng ika-6 na buwan na siyang buwan ng Elul. Natapos ito sa loob ng 52 araw. So mga kapatid, nabuwal
nag-collapse ang wall. Anong titingnan natin? Hindi na yan, wala na yan. Hayaan mo na lang. Pero kung meron tayong positive outlook sa buhay, hindi kaya natin ito. Kaya natin itong patayuin ulit. Kapag ang mga positibong pag-uugali ay pinapanatili kasi natin mga kapatid, patuloy tayong naniniwala sa Diyos at sa ating kakayahang maglingkod sa Kanya. Patuloy tayong nagsisikap na gawin ang nais ng Diyos na gawin natin. Hinihikayat natin ang nasa paligid natin na daigin ang mga taong magpapahina sa kanila. At sa huli ay ma-achieve po natin yung ating goal. Sa panahon ngayon mga kapatid, mahirap po talagang magtiwala na po sa tao. Kaya nga po ang sinasabi ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Tingnan nyo po, this is the difference between a negative thinker and a positive thinker. Isang ilustrasyon po, si Thomas Edison, di ba po siya po yung siya po yung nag-imbento ng bombilya. Ngayon may nagtanong sa kanya na reporter. Kasi po nung time na yon, maraming beses din po siyang bumagsak. Pero tingnan niyo po ang naging pananaw niya sa pagkabagsak niya. Sabi niya po ganito. Sabi po ng reporter, ano yung nararamdaman mo na nag-fail ka ng maraming beses? Alam niyo po ang sabi ni Thomas Edison? Hindi ako nag-fail. Nalaman ko lang na may 10,000 paraan para hindi gumana ang bombilya. Tingnan niyo po ang naging outlook po niya. Hindi siya nag-fail. Nalaman niya na may 10,000 paraan para hindi gumana yung bombilya. Ano pong makikita natin dito? Yung failure po kasi natin mga kapatid ay dapat po natin gawing stepping stone para po sa ating pagtatagumpay. Pinaparanas sa atin ng Diyos, tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok para ano po, makita po natin kung ano yung hindi dapat gawin para ma-achieve natin yung goal. Natututo tayo sa ating pagkakamali. Ang Diyos po natin ay tapat, ang Diyos po natin ay ating Ama. Kung kailangan po tayong disiplinahin para malaman natin yung ating kamalian, gagawin po niya. Pero ang punto lang po doon, ano po yung pagtanggap natin doon? Tayo po ba ay tatanggapin po natin ba siya as a criticism itself or a constructive criticism para tayo po ay lumago? It only depends sa pananaw ng isang tao. Sabi nga po sa James 1, 2, and 3, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Tsaka mga kapatid, tandaan po natin, tulad po ng dapat po natin pagkatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Pag inutusan tayo ng Diyos na pumunta dito, wag nating unahin yung negative. Unahin natin yung positibo. At dapat tayo maging positibo. At bilang isang Kristiyano, dapat tayo maging positibo. Bakit po? Bakit po? Dahil po sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Positibo lang po. Positibong pananaw na nakaangkla sa pag-ibig, katapatan ng Diyos ang ating dapat gawin. Kung makikita rin po natin mga kapatid, tulad po ng isang ilustrasyon din, sabihin po natin isang ilustrasyon pa rin po ito. Ang nangyari po ay isang basketball team, sabihin po natin. Lagi po silang talo. Lagi po silang talo.
Yung parang naglalaro pa lang sila, alam na nilang talo sila. Ngayon mga kapatid, yung coach po nila, pumunta po sa court at sinabi sa bawat isang membro ng player, kaya nyo to, mananalo kayo. Yung talento nila ay hindi po instantly nagkaroon ng nandoon na. Kundi ano po ang nandoon? Yung kumpiyansa po nila ay tumaas. Ngayon, lalo silang nagsumikap. Dahil tumaas ang kumpiyansa, kaya pala natin, ganon. Kaya natin ito. Sa kaduluduluhan, sila po ay nagkampiyon. Sa kaduluduluhan silang nagkampiyon. Ano po ang lesson na makukuha natin dito? Yung pag-uugali natin mga kapatid ay pwedeng baliktarin yung pagiging talo para sa pagpupursigi. Yung alam nating yung attitude can turn defeat into determination. Magiging determined tayo ngayon na gawin ang bagay. Nakinig po sila. Sabi ko nga po kanina, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong gawin lahat. Kaya kong gawin lahat. Mga kapatid, upang tayo po ay magkaroon ng positibong pananaw sa buhay, positibong pag-uugali sa buhay natin dito sa mundo, na tayo nakikibaka na kasama ang Panginoon, na nagtitiwala tayo sa Diyos, na alam nating hindi tayo iniwan ng Diyos kailanman, dahil siya po ay tapat na nangako. Sabi po sa Proverbs, kung titingnan po natin sa Proverbs 23 verse 7, basahin na lang po natin ito. Proverbs 23:7, simulan po natin ang ating araw nang meron po tayong pananaw na tayo po ay nag-i-expect ng pagkilos ng Panginoon. Mag-expect po tayo. Huwag po tayong mag-focus sa mga failures po natin. Kundi mag-focus tayo mga kapatid sa mga bagay na gagawin ng Diyos ngayong araw. Sa Philippians 4:13. Huwag tayong mag-focus sa ating failure, kundi mag-focus po tayo sa gagawin ng Diyos sa atin ngayong araw. Sa lahat po ng mga kamalian po natin, sa lahat po ng ating mga pagkukulang mga kapatid, ang dapat po nating itanong, huwag po nating sisihin ang ating sarili. Huwag po nating sisihin lalo ang Diyos. Anong dapat po nating gawin? Tanungin natin kung ano yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa sitwasyon nating ito. Nakapokus lang po dapat tayo mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa problema natin. Palitan po natin yon. Paano kung hindi naging maganda ang kahinatnan? Palitan po natin yung tanong na paano kung hindi maganda yung kahinatnan? Nang ano po? Kasi po ganito, ang bawat tao po kasi ay may doubt lagi. Hindi na po maiaalis yun. Hindi na po maiaalis yun hanggang nandito pa po tayo sa ating katawang panlupa. Pero meron po tayong choice na magtiwala sa Diyos. Hindi tayo perpekto, pero meron tayong choice na magtiwala at ibigay ang ating sarili sa Diyos. Palitan natin yung katanungan na paano kung hindi naging maganda ang resulta sa paano kung dumating ang Panginoon? Paano kung tinulungan ako ng Diyos? Paano kung yung
yung negative na iniisip ko na hindi ko makakamit or hindi ko ma-achieve yung isang bagay, paano kung dumating ang Panginoon at tinulungan ako? Mga kapatid, sa umagang ito, ang itinuturo po sa atin ng Panginoon, ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay magtiwala lamang sa Panginoon. Kung tayo'y nagtitiwala ng lubusan sa Diyos, meron po tayong positibong pananaw, positibong pag-uugali. Kung ang ating lakas, ating talino ay nanggagaling sa Panginoon, magiging positibo lahat ito. Dahil tayo po ay naka-angkla. We are rooted in Jesus. Malalim yung ating ugat na kinatatayuan, which is ang Panginoong Jesus. Stay positive po. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Magtiwala po tayo sa mga pangako ng Diyos. Dahil po, tapat ang nangako po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po muli dito po sa Door of Faith Ajman, UAE. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, tayo po'y manalangin. Hallelujah, purihin kayo, dakilain kayo, Diyos na banal, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, for reminding us again, Panginoon, na kami ay dapat nasa positibo, dapat po positibo ang aming pananaw, ang aming iniisip, sa lahat ng bagay na aming sitwasyon na aming pinagdadaanan, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-remind niyo po kami na kayo po ang nangako at kayo po ay tapat. Lahat po ng inyong pangako ay inyong tinutupad. At lahat po ng aming sitwasyon, lahat po ng aming pinagdadaanan ay dapat po naming pagdaanan dahil ito po ay niloob ninyo upang kami ay makita po namin ang importance, Panginoon, ang halaga ng aming paglakad sa katuwiran dito sa mundong ibabaw. Patuloy, O Diyos, na palakasin niyo po ang inyong mga anak, mga kapatid ko po na nasa kabilang linya, Panginoon. Palakasin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng positibong pananaw sa araw-araw sa pagkagising, Panginoon. Kayo lamang po ang aming isipin. Sa mga panahon, O Diyos, na kami tinutukso, tumingin lamang po kami sa inyo. Sa mga araw po na kami po ay nanghihina, tumawag lamang po kami sa inyo po para po sa kalakasan. Patuloy, O Diyos, na i-remind niyo kami araw-araw na nandyan lang po kayo. Na hindi niyo po kami niiwan kahit minsan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng positibong pananaw sa buhay. Knowing, O God, that you are there helping us and waiting for us to call upon you. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. I pray, O God, na proteksyonan at keep everyone safe sa mga papasok sa trabaho, sa school. Kayo, O Diyos, ang gumabay sa bawat isa. Your traveling mercy, Panginoon, para po sa bawat isa na magta-travel ngayon, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang manguna, maghari sa buhay ng bawat isa. And rest assured, Panginoon, everything in life will be positive dahil kasama namin kayo. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory po.